Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga ka-LK, mga B. Ayun, at nandito na naman po kami sa bukid para tingnan kung anong pwedeng makuha naming gulay dito. At syempre, dinaanan na namin tong manok para pakainin. At ang nagpapakain dyan, yung dalawang maliliit na bata na sunod ng sunod kung saan pupunta yung daddy nila. Napakakulit nga nitong dalawang bata na to. Kasi buntot na buntot kapag nauwi yung daddy nila dito sa bahay. Nako, tingnan nyo naman, gusto pang sumunod sa likod. Ayan tuloy, pinabalik. Pero ganyan naman kasi talaga yung mga bata, no? Pag nandyan yung daddy nila sa bahay, parang ayaw na nilang bitiwan. Naglalambing talaga. At eto talaga si Kelly ang laging nakabuntot sa daddy niya. Naiengganyo nga si Kelly kapag nakikita niya yung daddy niya nag-harvest ng mga gulay. Kaya gustong-gusto niya rin sumama at maka-harvest ng gulay. Nakakatuwa nga kasi nagkaka-interest siya sa mga gantong bagay. Tama nga yung mga kasabihan ng matatanda dati na kung anong makikita ng mga bata sa mga magulang nila, yun din yung mga makakahiligan nila at magagawa nila. Pero sa tingin ko hindi naman lahat ganon. Kasi iba-iba naman din yung mga bata ngayon. May kanya-kanya silang mga abilidad pagdating sa mga trabaho at saka sa mga nakakahiligan. Iba-iba man ang mga paraan na ginagawa natin kung paano palakihin yung mga bata natin. Importante, natututo sila. Siya nga pala guys, tatanggalin ko na tong patola mga 2 linggo simula ngayon. Kasi nga papalitan ko na nung isang klase ng patola yung makinis. Tapos yung mga talong natin dito medyo matagal na rin to. Hindi ko pa rin to tatanggalin kasi namumunga pa rin siya eh. Dadagdagan na lang natin para mas marami pa tayong talong na maani sa susunod na mga araw, ganun. Kahit pabayaan lang natin dyan hanggang sa lumaki, hindi natin mamamalayan na marami na palang bunga, 'di ba? At eto ang si Lucas, gusto niya siya yung magbitbit ng basket. Pero tingnan niyo naman yung ginagawa niyo, para-paraan din eh, Lucas, no? Ang ingay nga ni Kelly dito, pinapadali niya yung daddy niya kasi nga gusto niyang makipaglaro sa kanya. Kapag nandito talaga si Mr. sa bahay, gusto niya talagang naglalaro sila. Kasagaran sa mga bata, ganun yung ginagawa, lalo na't kapag yung daddy nila busy lagi sa trabaho. Kaya saludo ako sa mga tatay dyan na binibigyan ng oras yung mga anak nila. Kasi alam naman natin na hindi lahat ng tatay talaga nakikipaglaro sa mga bata. Depende na yun. Kung gusto talaga nilang makapaglaro sa mga anak nila. Kasi kasagaran, yung ibang tatay, ginagawa nila yung mga ibang gawain sa bahay din naman eh. Pero isa rin to sa mga kinibibiliban ko kay Mr. at pinagpapasalamat ko kay Lord. Kasi kahit sobrang busy niya sa trabaho, naglalaan talaga siya ng oras para sa amin. At hindi pwedeng hindi. Tingnan niyo naman yung braso ko, sobrang laki. Kaya, medyo marami-rami na pala itong nakuha naming gulay. Kaya pala si Kelly parang pagod na. Gikapoy na ang dalaga. Nakita ni Kelly na maraming bunga tong Baguio beans, kaya sabi niya kunin din natin yung doon, Daddy. Ang dami talagang bunga nitong Baguio beans. Minsan nga hindi na namin nakukuha yung iba dito kasi nga may mga panahon talaga na medyo matagal kaming umakyat dito. Sinasabihan ko na yung naiwan dito na magulay sila kung gusto nilang maggulay, pwede silang kumuha. Kasi hindi naman sila masyadong nagluluto rin dito eh, kaya yun. Tumatanda na lang yung Baguio beans at nalalaglag dito sa lupa. Pero hindi naman siya nasasayang kasi tumutubo siya. Tumutubo ng kusa. Di okay lang din naman pala. At sabi nga ni Kelly kanina, masaya daw siya na kumukuha ng gulay. Tingnan niyo naman, no, may nakita pa. Akala ko din niya na makikita. Ayan na nga, at napuno na tong basket namin ng mga gulay. Salamat Lord sa blessing. Marami kaming magugulay nito at meron din kaming ipanghahalo sa mga lulutuin naming mga ulam. At syempre, meron din kaming sili dito na pwedeng pangsabaw. Pwede nyo rin ihalo sa mga kinilaw, sa mga mahilig magkilaw dyan. Ito po yung kagandahan kapag meron tayong tanim na gulay kasi talaga nakakatipid sa market. Syempre, nababawasan yung mga gastusin natin sa pamimili ng gulay kapag meron tayong mga tanim, 'di ba? Ang laking tulong nito sa atin. At ayun na nga po, ang dami ko nang nasabi na naman. Pagpasensyahan nyo na yung basket namin, tingnan nyo nga, punong-puno na. At ayan, talagang lumapit na si Lucas para tulungan kami kasi nga ang dami ng sili tsaka punong-puno na talaga yung basket. Hanggang dito na lang po muna mga B. Maraming salamat po sa manonood nitong video. Mag-share, magla-like. At paki-follow na lang din po nitong page namin. Maraming salamat po sa lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!